Isang araw, naisipan ni Cassandra na ipakilala si Jerome sa mga kaibigan niya na sana ay hindi niya nalang ginawa kasi kung hindi dahil doon, hindi sana nagkawatak-watak ang kanilang pagkakaibigan at sana ay buhay pa sila at payapang namumuhay. Kaya kita sa mga kaibigan ko. Sige, okay lang naman. Uy, alam mo ba? Guys, BF ko nga pala si Jerome. Sa inyo lahat, ang nga pala ang BF ni Cassandra. Nice to meet you. Ay, may couple na sa circle natin. Simula nung araw na iyon ay tuluyan na naging close sina Jerome at Andrea. Lagi silang magkasama and mutual na din sila sa FB. Lagi din silang magkausap sa Messenger. Pero gusto kong sabihin sa'yo na nahulog na ako sa'yo. Gusto namin kita pero kaya ka ng kaibigan ko. Hindi naman natin isikreto sa kanya. Sige, basta sisiguraduhin mo na makakaalam tayo na. Nag-uusapan nila. I have to tell you something. Kanina kasi nung habang naglalakad ako, nakita ko sila Andrea at Jerome. Ano yung pinag-uusapan nila? Hindi ko na umamin si Jerome kay Andrea. Kaya naman, etong babae rin ay gusto rin si Jerome at kaya naman napag-desisyonan itong isekreto. What? Si Andrea pumatol sa PS ng kaibigan niya. At simula na yon ay sinasaktan niya na si Cassandra hanggang sa magkapasa ito. Nangyari dyan sa braso mo, bakit may pasa? Nasabi ko lang sa pintuan, kaya ako nagkapasa. Ganun ba? Sa susunod ko tigil. Kinabukasan, kinausap nila si Jerome at Andrea sa walang tao. Ano yung dalawang nagawa yun? Ikaw, Andrea, paano mo nagawa yun? Alam mo na ang BF ng kaibigan natin si Jerome tapos papatulan mo pa? Hindi namin kayo mapapatawad, lalo na sa ginawa niya ito sa aming kaibigan. Ikaw, Jerome, mismo ang magsabi kay Cassandra. Patayin na kaya natin si Cassandra para alam nung sadlang sa ating dalawa. Sige. Ay, ano yung pinaplano niyo? Ken, subukan mo lang na magsumbong kay Cassandra at papatayin ka rin namin dalawa. Asan na kaya yun? Naliligo ba ang batang ito? Ay, pasensya po, hindi po. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Cassandra upang maghiganti sa nag-traitor sa kanya at gumawa ng masama. Hindi nila akala na buhay pala ito. Una ay si Ken, nilagyan na ng lason ang pagkain nito. Pangalawa si Nadine, nagbigti ito dahil hindi kinaya ang pagkawala ni Cassandra. Pangatlo si Sia, sinagasaan niya ito at ito ay namatay. Panglima ay si Sophia, nagpakamatay ito dahil hindi kinaya ang pagkawala ni Cassandra dahil akala niya ay patay na ito. Pang-anim ay si Andrea. Malala ang ginawa niya dito dahil malala ang pagtatraidor niya sa kanya. Well. Gising na pa lang ka, Beth. Tama na! Anong tama na? Kulang pa yan sa mga ginawa niyo sa akin! Tama na! Isang buwan ang lumipas at tahimik na ang kaluluwa ng lahat sa kanila, ngunit ang kanilang mga magulang ay nagluluksa pa din. Tumagal ito ng napakahabang araw at taon at ngayon ay namumuhay na ang mga magulang nila ng payapa at walang nangyari.